Karanasan namin ito noong time na walang-wala ang pamilya namin. Magpapasko pa naman. Pero nagkasakit kaming lahat. As in lahat kami ay nakaratay na lang at hirap na hirap kumilos. Akala ko nga mamamatay na ako noon. Kasagsagan ng COVID scare noon, Sir Neb. December 2020. Para na kaming nasa quarantine facility dahil ako, ang parents ko at 3 kapatid ay pare-parehong may trangkaso. Natatakot kaming magpa-check up dahil may kapitbahay kami rito na noong nag-positive sa COVID ay binarikadahan ng iba naming kapitbahay yung gate nila. Ayaw silang palabasin dahil sa virus. Nakakaawa nga. Ayaw naming mangyari sa pamilya namin yon. Kaya kahit lahat kami ay may lagnat ay hindi namin pinapahalata. Gipit na gipit pa kami noon dahil nga hindi kami makapagtrabaho. Nakakulong lang kami sa bahay. Ako yung pinaka-okay ang pakiramdam kahit papano. Kaya ako yung lumalabas para bumili. Ako rin ang nagluluto at nag-aasikaso sa aming lahat. Hanggang sa pati ako ay lumala na rin. Mabuti at kumpleto naman kami ng supplies sa bahay. Kaya nakakaraos din. Ang kaso, siguro nga ay COVID na ang tumama sa amin. Kaya 2 linggo na ay may trangkaso pa rin kaming lahat. Magpapasko na noon, Sir Neb. December 23 na. Pero wala kaming nabiling panghanda. Hindi namin expected na matagal kaming magkakasakit lahat. Wala naman kaming magawa. Hindi na kami pwedeng lumabas para mamili. Dahil bukod sa obvious nang may sakit kami, ay wala na ring pambili ng pang Noche Buena. Pagdating ng December 24, ay nilagang baboy na patatas lang ang sahog ang pinagsaluhan naming mag-anak. Nagsitulog na rin kami at hindi na naghintay pa na dumating ang Pasko. May sakit kaming lahat, pero ako pa rin ang kumikilos. Okay pa rin ako at nakakagawa ng magagaang bagay. Hindi kagaya ng mga magulang ko na bedridden na. Ako ang unang nagising nang may marinig akong mga lagitik. Parang may gumagamit ng nail cutter. Pero noong hinanap ko naman, ay hindi kahit na sino sa pamilya ko. Akala ko ay sa labas ng bahay, kaya hindi ko na pinansin. Nakahiga ako noon at nag-headset na lang. Nang mapansin kong parang nakayupi ang bubong sa tapat ko. Pagkatapos ay umangat uli. Na-realize ko na parang may naglalakad sa bubong. Nanlamig yung katawan ko, Sir Neb. Lalo na noong mapansin ko na yung alaga naming pusa ay nakatingala rin at sinusundan yung gumagalaw sa bubong. Ginising ko yung mga kapatid ko at itinuro sa kanila yung bubong. Takbo agad si Kuya Ralvin sa kwarto ni na Mama kasi papunta roon yung mga hakbang sa bubong. Sunod kong narinig ay nagmumura na si Papa. Dinudungaw niya yung nasa bubong. Tapos kahit nanghihina pa ay pinilit niyang lumabas. Dala yung katana na nakadisplay sa sala. Sumunod kami ni Kuya Ralvin. Noong umakyat sa tangke ng tubig si Papa, ay saktong may lumipad na paniki sa uluhan niya. Narinig ko na naman yung tunog na parang naggugupit ng kuko. Pero palayo na yon. Pagsilip daw ni Papa sa bubong, ay may pusang itim na nakatingin sa kanya. Naroon daw nakapwesto sa tapat ng kwarto nila ni Mama. Naniningkit daw yung mga mata ng pusa. Tapos putol ang buntot. Tumakbo raw palayo yung pusa at tumalon sa katabing mga bubong hanggang sa nawala na. Paskong Pasko, Sir Neb, ay inaswang kami. Ang sabi ni Papa ay baka raw nagpalit na ng anyo yung aswang at nagsapusa. Imposible kasi na mayupi ng pusa lang ang yero. Sigurado raw na tao yon dahil mabigat. Siguro dahil sa takot naming mag-anak sa aswang, ay unti-unti rin kaming gumaling. Si Papa nga noong umaga ay nakapaglakad-lakad na at nakapagpaaraw pa. Baka raw maganda talaga yung intensyon noong bisita namin. Minasama lang namin dahil nga sa bubong tumambay. Pero sabi ni Mama ay milagro daw ang nangyari sa amin
dahil nakarecover kaming lahat kahit na wala halos kaming gamot maliban sa paracetamol.